Noong mythical age, ang Demon King of Tyranny ay walang awang nilipol ang sangkatauhan at pati ang mga Diyos ay kanyang pinaslang. Ngunit sa huli, isinakripisyo niya ang sarili upang tapusin ang digmaan at magdala ng kapayapaan sa mundo. Pagkalipas ng 2,000 taon, siya ay muling isinilang, isang bagay na ikinagulat ng kanyang mga magulang dahil sa loob lamang ng isang buwan, ganap na siyang lumaki. Doon niya napagtanto ang mas masakit na katotohanan na bura ang kanyang pag-iral sa kasaysayan. Dito nagsisimula ang kwento sa Delzo Gate kung saan ang mga inapo ng Demon King ay pinipili upang sanayin sa Demon King Academy. Sa araw ng entrance exam, makikita ang isang babaeng halatang kinakabahan habang papunta sa akademya. Bigla siyang nabangga at nahulog ang kanyang sulat, ngunit agad itong pinulot ng isang binata. Nabasa niya ang pangalan sa liham, Misha Necron. Ibinalik niya ito habang ang kanilang mga magulang ay maingay na nagbibigay ng suporta at good luck para sa exam. Habang papasok na sila, nagpakilala ang binata bilang Anos Boldagod. Biglang may lumitaw na lalaking mayabang na sinubukang takutin sila. Hindi siya pinansin ni Anos, kaya tinawag siya nito at nagpakawala ng fire magic. Ipinakilala niya ang sarili bilang Zepis Indo, isang noble mula sa Indo family. Ngunit hindi siya kilala ni Anos. Napabuntong hininga lamang si Anos, at sa isang iglap ay naglaho ang apoy. Nagtaka si Zepis kung ano ang ginawa ni Anos. Ipinaliwanag ni Anos na mahina ang kanyang apoy kaya hinaipan lamang niya ito. Ginamit pa ni Anos ang kanyang boses upang pigilan si Zepis sa kinatatayuan nito bago magpatuloy papasok ng akademya. Maya-maya, inanunsyo na magsisimula na ang practical exam. Sa loob ng akademya, nalaman ni Anos na ang unang yugto ng exam ay isang duel sa pagitan ng mga examinee. Ang matatalo ay agad na matatanggal habang ang mananalo ay tatanggapin sa akademya. Nang magsimula ang laban, lumabas na ang kalaban ni Anos ay si Zepis rin. Ngunit ngayon, suot na nito ang isang anti-demonic armor na kayang hamarang ng mahika, kaya mas lalo siyang naging kumpiyansa. Binunot ni Zepis ang isang naglalagablab na espada, isang sandatang minana ng kanilang pamilya, at sinabi nitong pinapalakas nito ang kanyang mahika. Sumugod siya kay Anos, ngunit sinabi ni Anos na walang kahanga-hanga sa sandatang nagpapalakas lamang ng mahika ng isang mahina. At sa isang iglap, hinay pa ni Anos ang apoy, dahilan upang magulat ang lahat. Upang gawing mas interesante ang laban, idineklara niyang hindi siya gagalaw at hindi gagamit ng anumang mahika para talunin ang kalaban. Inakala ni Zepis Indo na palusot lamang iyon ni Anos dahil hindi niya kayang lampasan ang kanyang armor. Bigla na lamang napinsala ang mga internal organs ni Zepis. Naguluhan siya at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Anos na iyon ay tunog lamang ng tibok ng kanyang puso na patuloy na sumisira sa mga laman loob ni Zepis hanggang sa mapaluhod siya. Matapos nito, may isang lalaking nag-anoint kay Anos bilang irregular dahil sa paghamon niya sa maharlikang dugo. Sa ikalawang yugto ng exam, sinukat ang kanilang magical power. Nakakuha si Misha Necron ng napakataas na marka. Sumunod na kumuha ng pagsusulit si Anos, ngunit 0 ang lumabas na score at nabiyak ang kristal. Gayunpaman, malinaw kay Misha na nasira ito dahil sa labis na lakas ng kapangyarihan ni Anos. Nagpatuloy sila sa aptitude test kung saan sinagot nila ang serye ng mga tanong tungkol sa Demon King. Para kay Anos, napakadali lamang ng mga tanong. Natapos ang araw at nakita ni Anos si Misha na naghihintay sa kanya sa labas ng akademya. Inanyayahan niya si Misha na magdiwang sa kanyang bahay at pumayag ito. Hinawakan ni Anos ang kanyang kamay at ginamit ang teleportation upang agad silang makaalis. Gumamit si Anos ng magic, ngunit nagtaka si Misha kung paano niya ito nagagawa dahil ang ganitong uri ng mahika ay nawala pa noong mythical age. Pag-uwi nila, pinuri ng ina ni Anos ang pagpasa niya sa mga exam. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa niya iyon kahit isang buwang gulang pa lamang si Anos. Ipinakilala ni Anos si Misha Necron sa kanyang mga magulang. Nagulat ang kanyang ina, ngunit ipinagmalaki siya ng kanyang ama, iniisip na may kasintahan na siya. Habang kumakain, tinanong ng kanyang ina si Misha kung ano ang nagustuhan niya kay Anos. Sinabi ni Misha na mabait siya, lalo na nung pinulot at ibinalik niya ang kanyang sulat. Natuwa ang ina ni Anos at nagluto pa ng dagdag na pagkain. Pagkatapos kumain, sinamahan ni Anos si Misha pauwi. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang ama at ipinaliwanag ni Misha na ang lalaking nakita sa academy ay guardian lamang niya at hindi pa niya kailanman nakita ang kanyang tunay na mga magulang mula nang siya ay ipanganak. Sinabi ni Anos na magandang araw yon at tinawag niya si Misha bilang kanyang kaibigan na ikinatuwa nito. Ngunit bigla silang binalot ng mahika at isang arena ang agad na nabuo. Isang lalaki ang lumitaw mula sa mga anino at nagpakilalang Lior Gendo, ang kapatid ni Zepis Indo. Nandoon siya upang maghiganti, sinasabing ang kanilang pamilya ay hindi dapat hinahamak.
Sinabi ni Lior Gendo na wala siyang kailangan sa mga mahihina. Ipinaliwanag ni Lior na sila ay mga inapo ng Demon King, kaya hindi sila dapat bastyusan ng mga half-breed. Ngunit sinabi ni Anos Boldegod na walang halaga ang bloodline at ang mahalaga ay lakas. Nagalit si Lior sa sinabi ni Anos at tinawag ang kanyang mga tauhan upang umatake. Binalaan niya si Anos na papatayin niya ito at sinabi nitong dapat alam nito ang kanyang lugar. Ginamit ni Anos ang kanyang kapangyarihan upang panghimasukan ng kanilang mahika. Habang sinusubukan nilang kontrolin ang kanilang mga spell, nawala sa kontrol ang mga ito at sumabog. Nagtaka si Lior kung ano ang ginawa ni Anos. Ipinaliwanag ni Anos na ginulo niya ang daloy ng kanilang mahika, kaya nagwala ang mga spell. Sinabi niyang wala silang laban sa kanya. Ngunit tumanggi si Lior na matalo ng isang hybrid, kaya nagpasya siyang gumamit ng forbidden spell na tanging mga royal lamang ang maaaring gumamit. Inilabas ni Lior ang kanyang kapangyarihan at nababalot ng mahika ang paligid. Gayunpaman, napansin niyang hindi man lang nasugatan si Anos. Nakilala ni Anos ang spell bilang Origin Magic, isang uri ng mahika na humihiram sa kapangyarihan ng Demon King. Ipinaliwanag niya na hindi ito uubra sa kanya dahil siya mismo ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Napagtanto ni Anos na kulang sa karanasan si Lior, kaya binuhay niyang muli si Zepis Indo. Ngunit bumangon si Zepis bilang isang zombie. Tinanong ni Anos si Lior kung bakit niya pinatay ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Lior na pigilan si Zepis, ngunit hindi gumana ang kanyang mga atake dahil ipinaliwanag ni Anos na mas lumalakas ang mga zombie dahil sa galit laban sa pumatay sa kanila. Sinabi ni Anos kay Lior na kailangan niyang kilalanin ang kanyang kapatid at alalahanin ang mga sandaling magkasama sila upang mawala ang galit at mapatigil ang zombie. Ngunit tumanggi si Lior na gawin iyon at handa nang umatake si Zepis. Natarante si Lior habang sinasabi ni Anos na tawagin ang pangalan ng kanyang kapatid. Kaya isinigaw ni Lior ang pangalan ni Zepis habang inaalala ang mga sandaling magkasama sila. Bigla na lamang sumabog ang buong lugar at pareho silang napatay. Nadismaya si Anos dahil hamina na ang mga ugnayan sa panahong ito. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang mahika upang ibalik ang lahat at pinrotektahan niya si Misha habang binubura ang lugar mula sa pag-iral. Nadismaya siya sa kung gaano kaina ang naging mga inapo niya. Kaya tinanong siya ng mga nakasaksi kung sino talaga siya. Ibinunyag ni Anos Boldegod na siya ang tunay na Demon King of Tyranny mula pa noong Mythical Age. Bumalik ang kwento sa nakaraan kung saan hinarap ni Anos ang hero. Ipinaliwanag niya na hindi matatapos ang digmaan sa kanyang pagkamatay dahil kahit matalo ang mga demonyo, ang mga tao ay maghahanap lamang ng panibagong kaaway. Ngunit pinili ng hero na maniwala sa sangkatauhan. Dahil dito, iminungkahi ni Anos na lumikha ng hadlang sa pagitan ng mga dimensyon. Kapalit ng pagsasakripisyo ng sarili niyang magical energy. Tinanong ng hero kung bakit niya ninanais ang kapayapaan at sinabi ni Anos na hindi ang mga demonyo ang tunay na problema at pagod na siya sa walang katapusang trahedya. Nagpa siya ang hero na magtiwala kay Anos at sinimulan nila ang ritual. Sinaksak ng hero ang core ni Anos, tinamaan ang kanyang puso at umasa siyang magiging magkaibigan sila sa susunod na buhay. Nagtanong siya kung ano ang gagawin ni Anos kung nakatakda na ang kanyang kapalaran at sinagot ni Anos na babaguhin niya ito. Namangha si Sasha at hinalikan si Anos, ngunit ipinaliwanag niyang bilang kaibigan lamang iyon. Sinabi ni Anos na magandang regalo iyon, kaya namula si Sasha, at doon natapos ang gabi. Makikita si Sasha na nakikipag-usap kay Misha tungkol kay Anos, at naalala niya na si Misha lang ang laging may lakas ng loob na tumingin sa kanyang mga mata. Humingi siya ng tawad, alam niyang hindi siya naging mabuting kapatid, ngunit sinabi ni Misha na hindi siya galit at nagkaayos silang muli. Sa academy, nalaman ni Anos na kaarawan ni Sasha kinabukasan at iniisip ni Misha kung ano ang ireregalo niya. Umupo si Sasha sa kanilang mesa at pinaalalahanan silang magkakampi sila. Ibinunyag niya na gusto ring sumali ng dati niyang mga ka-teammate sa grupo nila, ngunit sinabi ni Anos na tinanggihan na niya ang mga ito dahil wala silang silbi. Ipinaliwanag ni Sasha na kailangan nila ng mas maraming miyembro upang makalahok sa iba pang mga pagsusulit. Nagsimula ang klase at sinabi ni Emilia na ayon sa hula, muling magre-reinkarnasyon ng Demon King ngayong taon. Dahil dito, magkakaroon sila ng espesyal na klase kung saan isa sa 7 elders ang magtuturo sa kanila ng isang spell. Ipinapaliwanag na ang 7 elders ay nilikha mismo ng Demon King at sila ang unang nagmana ng kanyang dugo. Maya-maya, lumitaw ang elder na si Ivy Necron, at biglang tinawag siya ni Anos Boldegod, tinatanong kung naaalala pa ba siya. Agad humingi ng paumanhin si Emilia sa asal ni Anos, pero nagtaka si Ivy at tinanong kung magkakilala ba talaga sila. Doon niya inamin na halos lahat ng alaala niya mula 2,000 taon na ang nakalipas ay nawala. Sinubukan ni Anos na pilitin siyang alalahanin ng nakaraan na ikinagulat ng buong klase.
Ngunit may napansin si Anos at agad niya itong binitawan. Binaliwala ni Ivis ang nangyari at ipinagpatuloy na lang ang pagtuturo ng spell. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Anos si Ivis at ipinaliwanag na ibinalik niya ang mga alaala nitong nawala mula 2,000 taon na ang nakaraan. Gayunpaman, napansin niyang tila na bago ang nakaraan dahil naniniwala si Ivis na ang Demon King ay si Aos del Havia. Doon napagtanto ni Anos na may isang taong nagbago sa kasaysayan matapos ang kanyang kamatayan at binura ang lahat ng alaala tungkol sa kanya. Hindi pa rin sigurado si Ivis kung tunay ngang Demon King si Anos dahil maaaring nagsisinungaling lang ito upang agawin ang pwesto ng kanyang master. Kaya pinili muna niyang manatiling neutral. Pagkatapos nito, hinanap ni Anos si Misha at nadatnan niya itong nakatitig sa liham mula sa kanyang guardian. Tinanong niya kung bakit hindi pa niya ito binubuksan at ipinaliwanag ni Misha na mas gusto niyang itago iyon bilang isang anteng-anteng. Samantala, kasama ni Sasha ang iba pang mga estudyante at tinatanong nila siya kung bakit siya nakikisama kina Anos at Misha, tinatawag pa silang mga misfit. Dahil sa galit, ginamit ni Sasha ang Eyes of Destruction at hinati ang lupa bago tuluyang umalis. Sa sumunod na klase, inanunsyo ng guro na kailangan nilang pumasok sa dungeon para mangolekta ng mga magical tools. Ang mga makukuhang item ay maaari nilang panatilihin para sa kani-kanilang team. Mabilis na nagunahan ng mga estudyante papasok sa dungeon para matapos ang gawain. Habang nasa loob, nagtaka si Sasha kung bakit tila kalmado at hindi nagmamadali si Anos. Ipinaliwanag ni Anos na ang pinakamahusay na paraan para manalo ay ang makuha ang scepter na nasa pinakamababang bahagi ng dungeon. Sinabi ni Sasha na kahit ang mga guro ay hindi pa naabot ang level na iyon at hindi pa sigurado kung totoo ngang may ganoong scepter, pero tiwala si Anos na mahahanap niya ito. Dagdag pa niya, papasok na raw sila sa sarili niyang kastilyo. Habang bumababa sila, napansin nilang natalo na ng ibang estudyante ang mga halimaw sa dungeon. Iminungkahi ni Anos na pumili si Misha ng kahit anong item mula sa treasure room bilang regalo para sa kaarawan ni Sasha. Tinanong niya rin si Misha kung may gusto ba siya, kaya napag-usapan ng kaarawan. Doon inamin ni Misha na pareho sila ng birthday ni Sasha dahil kambal pala sila. Sinabi ni Anos na naroon na sila pero inakala ng dalawa na dead end lang ang lugar. Ipinaliwanag ni Anos na may nakatagong daanan. Sinubukan ni Sasha na silipin ito gamit ang kanyang magic pero hindi siya nagtagumpay. Ayon kay Anos, may mga countermeasure ang lugar. Binuwag niya ang pader at nabunyag ang isang lihim na pasilyo. Dumating sila sa isang tagong hardin. Ipinaliwanag ni Anos na dati itong ginagamit para i-activate ang mga natural magic circles, ngunit napansin niyang iba na ito kumpara noong 2,000 taon ang nakalipas. Sa huli, natagpuan nila ang pintuan ng treasure room. Napansin ni Misha na may anti-magic protection ito, kaya kahit ang pinakamalakas niyang magic ay hindi sapat para buksan. Ginamit ni Anos ang purong lakas para buksan ang pinto. Pagpasok nila sa loob, doon nila napagtanto, totoo nga ang scepter. Nabighani si Sasha sa scepter. Dinala naman ni Anos si Misha sa isa pang silid at sinabi sa kanya na pumili ng regalo para kay Sasha. Pinili ni Misha ang Phoenix Cloak dahil pakiramdam niya ay bagay ito sa kanya. Bumalik sila kay Sasha at iniabot ni Misha ang regalo. Nagpasya si Sasha na subukan ito at sinabi kay Anos na lumabas muna para makapagbihis siya. Nagpasalamat si Misha kay Anos sa pagtulong sa pagpili ng regalo. Habang naghihintay si Anos sa labas, maya-maya ay nadiskubre niyang pinatay raw ni Sasha si Misha. Nagsimula itong magyabang at sinabing palaging nagpapabeya ang mga lalaki matapos ang isang halik. Akala ni Anos ay umaarte lamang siya, ngunit bigla nitong binuwi ang kanilang pact na ikinagulat niya dahil hindi dapat ito posible. Napansin niyang buhay pa si Misha, kaya nakumbinsi siyang nagsisinungaling lang si Sasha. Tumawa si Sasha at sinabing si Misha ay isa lamang manikang isinilang para magamit niya. Nagcast siya ng spell kay Misha at nagbanta na tatapusin ang buhay nito kapag sinubukan siyang pigilan. Ngunit nang i-activate niya ang kanyang flight spell, nahuli siya ni Anos at biglang naglaho ang sugat ni Misha. Doon napagtanto ni Sasha na ilusyon lamang ang lahat. Ibinunyag ni Anos na ginamaw niya agad si Misha sa sandaling pumasok siya sa silid. Alam niyang umaandar ang Eyes of Destruction ni Sasha kapag matindi ang emosyon nito. Pero napansin niyang hindi ito nag-activate nang batiin siya ni Misha ng maligayang kaarawan at nagliwanag lamang nang matanggap niya ang Phoenix Cloak. Tinanong niya si Sasha kung bakit hindi nag-activate ang kanyang mga mata matapos niyang pagtaksilan si Misha dahil masyado siyang kalmado para maging totoo. Doon tuluyang inactivate ni Sasha ang kanyang demonic eye at nagsimulang wasakin nito ang buong silid. Ngunit binaliwala yon ni Anos at ginamit ang kanyang kapangyarihan para pigilan siya. Nakiusap si Misha na patawarin si Sasha kaya hinayaan na lang ni Anos na makaalis ito.
Sinubukan ni Misha na pigilan siya, pero bigla nitong kinuha ang scepter at lumipad palayo. Hindi na siya hinabol ni Anos at sa halip ay sinabi kay Misha na ipaliwanag ang lahat ng matagal na niyang itinatago. Ibinunyag ni Misha na hindi siya isang magical doll at na mawawala siya pagdating ng hating gabi. Isa pala siyang kopya ni Sasha. Doon napagtanto ni Anos na nagawang sirain ni Sasha ang Z-Pack dahil ginawa ito sa sarili niyang kopya. Nilikhang muli ni Ivy's Necron si Misha mula kay Sasha gamit ang isang spell na naghahati sa isang tao sa dalawa. Ngunit may limitasyon ng magic na iyon, 15 taon lang ang itinatagal bago muling magsanib kay Sasha. Alam ni Anos na ang layunin ng spell ay palakasin ang likas na magic ni Sasha. Ikinwento ni Misha na itinuring siya ng lahat na parang wala siyang silbi, na para bang hindi siya umiiral. Gayunman, masaya siya dahil naging kaibigan niya si Anos, at para sa kanya ay isang himala na may kumausap at tumanggap sa kanya. Hinog siya ni Anos at tinawag siyang tanga, sabay sabi na mamuhay siya ayon sa gusto niya kung nais niyang magpatuloy ang kanyang pag-iral. Samantala, nalilito si Sasha nang biglang maglaho ang pintuan ng silid. Biglang lumitaw si Anos sa likuran niya at sinabing nais ni Misha na makipag-ayos. Nagtaka si Misha kung galit ba sa kanya si Sasha, ngunit hindi siya pinansin nito at sa halip ay nagmungkahi ng panibagong hamon. Sinabi niyang sasagutin lang niya ang mga tanong ni Misha kung magagawa ni Anos na gamitin ang magic circle na siya mismo ang lumikha. Tinanggap ni Anos ang hamon. Gumuhit si Sasha ng 2 magic circle at ipinaliwanag na siya ang nag-imbento ng mga spell na iyon. Sinabi niyang isa lang sa mga ito ang kailangang i-activate. Napagtanto ni Anos na gusto niyang gamitin niya ang spell na nagsisynchronize ng mga source at malinaw na balak ni Sasha na bumagsak siya mula pa lang sa simula. Gayunpaman, inactivate pa rin ni Anos ang magic circle. Dahil doon, pumayag si Sasha na sagutin ang mga tanong ni Misha. Naalala niya ang mga sandaling magkasama sila noong bata pa, kung paanong laging nasa tabi niya si Misha kahit takot ang lahat sa kanyang demonic eyes. Ngunit habang siya ay kinatatakutan, si Misha naman ay binaliwala ng lahat at namuhay mag-isa dahil isa lamang siyang kopya. Dahil dito, nagsimulang magsaliksik si Sasha ng mga spell para baguhin ang kanilang kapalaran. Nagsimulang mag-activate ang spell at ibinunyag ni Sasha na malapit na silang magpalit ng kapalaran. Inactivate niya ang ikalawang spell na magpapalit kay Misha bilang orihinal na katawan. Ngunit alam niyang ang tanging paraan para gumana ito ay ang tuluyang itakwil siya ni Misha. Kaya sinubukan niyang iparamdam kay Misha ang galit at puot para kamuhian siya nito. Ngunit inamin ni Misha na mahal niya talaga si Sasha. Handa na sanang tanggapin ni Sasha ang kanyang bagong kapalaran at tuluyang inactivate ang spell. Ngunit hindi ito gumana. Sinabi ni Misha na hinding-hindi niya kayang kamuhian ang kanyang kapatid. Hindi ito matanggap ni Sasha at tuluyan siyang napaiyak, nagmamakaawang itakwil siya ni Misha dahil ayaw niyang maglaho ito. Ngunit sinabi ni Misha na ayos lang dahil mananatili pa rin siya sa tabi ni Sasha bilang bahagi nito. Masaya siyang muling makasama ang kanyang kapatid at sinabi kay Anos na wala siyang pinagsisisihan dahil nakaranas siya ng 2 himala sa kanyang buhay, ngunit sinabi ni Anos na hindi pa nangyayari ang tunay na himala. Ipinaliwanag niyang may paraan para mabuhay silang dalawa. Kailangan lang baguhin ang nakaraan. Ayon sa kanya, dati silang 2 magkaibang nilalang, kaya kung babalik sila sa panahong unang na-activate ang fusion magic, magkakaroon ng 2 orihinal na source sa halip na isa. Sa ganitong paraan, magsasanib ang 4 na source at magiging tunay na kambal sila. Sinabi ni Anos na kailangan nilang bumalik sa nakaraan, ngunit alam ni Sasha na hindi pa sila sapat ang lakas para gawin iyon. Kaya binigyan sila ni Anos ng bahagi ng kanyang kapangyarihan at ipinaliwanag na kailangan nilang maniwala na siya ang tunay na Demon King of Tyranny. Biglang bumagsak ang kisame at sumalakay si Ivy's Necron, sinaksak si Anos, iniisip na pinipigilan niya si Sasha na maging perpektong sisidlan para sa muling paggising ng kanyang master. Ngunit sinabi ni Anos na buhay na ang kanyang master. Itinulak niya palayo si Ivy's, hinugot ang espada mula sa kanyang katawan, at ibinalik iyon, ipinako si Ivy sa pader. Ipinaliwanag ni Anos na wala siyang oras para makipaglaro at agad niyang inactivate ang kanyang magic para ipadala ang mga babae pabalik sa nakaraan. Ngunit bigla silang napigilan ng lumitaw ang Guardian. Nagpakita ang God of Time at sinabi na naroon siya upang parusahan sila dahil sa panghihimasok sa daloy ng panahon. Kinuha niya si Ivy's Necron, inurong ang oras para pagalingin siya, at pagkatapos ay pinagkalooban siya ng kapangyarihan ng oras. Nabuhay muli si Ivy's at iniutos ng Diyos na patayin niya si Anos. Gumamit si Anos ng Gilio Glare, ngunit pinigilan ito ni Ivy's, sinasabing isa na siyang nilalang na hindi na mapapatay. Nagawa niyang basagin ang barrier ni Anos at saksakin siya mula sa likuran. Nakita ni Sasha at Misha na naglaho si Anos habang nagyabang si Ivy's tungkol sa bago niyang kapangyarihan. Ngunit biglang lumitaw si Anos sa likuran niya at pinaalalahanan siyang hindi siya maaaring mamatay.
Nagtaka si Ivis kung paano pa siya buhay, kaya ipinaliwanag ni Anos na muli siyang nabuhay. Tumanggi pa ring sumuko si Ivis at nagpasya siyang ihinto ang oras magpakailanman. Nababalot ng dilim ang paligid at napirmi sina Sasha at Misha. Ngunit walang epekto ito kay Anos at sinabi niyang walang silbi ang spell laban sa kanya. Hindi makapaniwala si Ivis at sumugod para patayin si Anos. Ngunit pinigilan siya ng mga barrier nito at napilitang umatras. Doon ipinahayag ni Anos na siya ang tunay na Demon King of Tyranny. Sinabi niya kina Misha at Sasha na kaya niyang sirain ang lahat ng hadlang sa kanilang daraanan, kaya wala na silang dapat ay pangamba kung pipiliin nilang sumunod sa kanya. Biglang nabasag ang spell at tinawag nila ang pangalan ni Anos. Nagsimula silang magliwanag dahil tuluyan na silang naniwala na siya ang tunay na Demon King of Tyranny. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa nakaraan at sa wakas ay nagsanib ang apat na source, ganap na nakumpleto ang spell. Ipinaalala ni Anos na nasa loob pa rin sila ng kanyang kastilyo at inilabas niya ang kanyang Sword of Destruction. Sinubukan ni Ivis na tumakas ngunit bigla siyang sinaksak ni Anos. Napagtanto ni Ivis na hindi na niya kayang pagalingin ang sarili. Sinabihan ni Anos ang God of Time na huwag na siyang muling hominin at patuloy niyang inatake si Ivis hanggang tuluyan niyang wasakin ang katawan nito. Bumalik sa normal ang lahat. Muling binuhay ni Anos si Ivis at ipinaliwanag na winasak ng kanyang espada ang demonyo at ang Diyos na sumanib sa kanyang katawan. Humingi ng tawad si Ivis at nanumpa ng katapatan kay Anos. Tinulungan ni Anos na maibalik ang kanyang mga alaala at inutusan siyang bantayan ang iba pang elders at alamin kung sino ang nagbura ng kanyang mga alaala. Bumalik din sa normal sina Sasha at Misha at sinabi ni Anos na oras na para bumalik sila. Sinabi ni Anos na may oras pa sila para makuha ang pinakamataas na grado sa exam. Lumabas sila ng dungeon at halatang pagod na pagod si Misha pero masaya siya na tapos na ang lahat. Sa wakas, nagpasya na rin siyang basahin ng liham mula sa kanyang guardian. Masaya si Sasha na buhay pa silang dalawa at humingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya noon. Binigyan ni Anos si Misha ng isang enchanted ice ring bilang regalo. Dahil kaarawan din niya iyon. Inimbitahan niya silang dalawa na maghapunan sa kanyang bahay. Ipinakita ang nakaraan sa mythical era kung saan hinarap ni Anos ang Great Water Spirit. Nagboluntaryo ang kanyang tauhan na si Shin na siya na ang humarap dito. Nangako si Anos na bibigyan siya ng gantimpala kung matatalo niya ang espiritu sa isang atake lang. Hinarap ni Shin ang espiritu at nagawang talunin ito sa isang suntok lamang. Pinuri siya ni Anos at tinanong kung ano ang gusto niyang gantimpala. Humiling si Shin ng pahintulot na muling isilang kasama niya dahil nais lang niyang patuloy na maglingkod sa kanya. Pumayag si Anos, ngunit ipinaliwanag na mawawala ang lahat ng alaala at kakayahan ni Shin. Pagkatapos nito, dumating ang hero na si Kanon. Ibinunyag ni Anos na kahit siya ay nahihirapang harapin ito dahil si Kanon lamang ang nag-iisang nilalang sa mundo na may magic ng 7 source. Sa kasalukuyan, naghihintay si Sasha na i-anunsyo ng guro ang kanilang marka matapos makuha ang scepter. Ngunit sa halip, inanunsyo ni Emilia na may bagong transfer student na papasok sa klase at isa itong swordmaster. Inihayag din niya na ang scepter na nakuha ng team ni Anos ay ninakaw, at dahil wala silang oras para masuri ang pagiging tunay nito, bibigyan lamang sila ng 70 points hanggat hindi pa nahahanap ang salarin. Nagprotesta si Sasha, ngunit iniisip ng karamihan sa mga estudyante na peke lang naman ang scepter dahil hybrid si Anos. Gayunman, isang estudyanteng nagngangalang Misa ang nagsabing hindi iyon makatarungan, at iginiit na dapat pantay ang pagtrato sa mga hybrid at sa mga may dugong maharlika. Ngunit pinaupo siya ni Emilia at binyantaan na ay i-expel kung magpapatuloy pa siya. Nagpasya si Anos na tapusin na ang gulo, sinabing halatang halata naman kung sino ang magnanakaw. Bigla niyang hinugot ang scepter mula sa dibdib ng isang estudyante at iniabot ito kay Emilia dahil alam niyang sinadya nitong payagan ng estudyante na nakawin yon. Pagkatapos ng klase, nagpasalamat si Misa kay Anos sa pagtulong sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang akademya ay kontrolado ng mga pure-blood noble habang ang mga hybrid na tulad nila ay patuloy na minamaliit. Sinabi niyang miyembro siya ng isang guild na layong pag-isahin ang buong lahi ng mga demonyo. Inanyayahan niya si Anos na sumali at binanggit na isa sa 7 elders ang sumusuporta sa kanila. Naniniwala rin ng guild na si Anos ang tunay na Demon King of Tyranny. Pumunta sila sa guild tower at nalaman nilang puno ito ng mga tagahanga ni Anos. Nagkagulo ang mga babae nang makita siya. Habang nag-iikot sila sa loob ng tore, napansin ni Sasha ang mga larawan ni Anos na nakasabit sa mga pader. Ngunit may nais ipakita si Misa sa kanya. Dinala niya si Anos sa isang silid kung saan naroon ang isang espada. Ipinaliwanag ni Misa na anak siya ng isang noble demon at isang water spirit. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama dahil pure blood demon ito habang siya ay isang hybrid.
Gayunpaman, ipinadala sa kanya ng ama ang espadang iyon noong ika-10 kaarawan niya. Naniniwala si Misa na nasa kanyang ama ang kalahati ng espada, at umaasa siyang balang araw ay magkaisa ang lahat ng demonyo upang muli niya itong makilala. Muli niyang inanyayahan si Anos na sumali sa kanilang grupo. Kinabukasan, makikita ang mga estudyante sa arena na sinusubukang bunutin ang kani-kanilang magic swords mula sa lupa. Ngunit sinisipsip ng mga espada ang kanilang magic kaya hindi nila ito mabunot. Pinangunahan ng dalawang demon elders, sina Gazel at Idol, ang klase. Inanunsyo nila na tanging ang mga estudyanteng makakabunot ng espada ang maaaring lumahok sa Magic Sword Tournament. Nagtaka si Sasha kung bakit hindi pa rin bumubunot ng espada si Anos, iniisip na baka hindi niya ito kaya. Ngunit ipinaliwanag ni Anos na iisa lamang ang sandatang hindi niya kayang gamitin, ang Holy Sword Evans Mana na ginamit ni Hero Kano noong Mythical Era. Pagkatapos nito, pinaangat niya ang isa sa mga espada at pinaponte ito sa kanyang kamay. Pinuri siya ng isa sa mga elder at nagpa siyang hominin siya. Ngunit biglang may isa pang estudyanteng nakabunot din ng espada, ang bagong transfer student. Nagpa siya si Idol na siya ang harapin at agad na sumugod, ngunit madali lamang siyang pinabagsak ng estudyante. Samantala, tinalo rin ni Ano si Gazel. Bumalik sila sa klase, at nagulat ang guro nang malaman na ayaw maging leader ng alinmang grupo ng transfer student. Ipinakilala niya ang sarili bilang Lay at tinanong si Anos kung maaari siyang sumali sa kanyang team. Sinabi ni Emilia na hindi maaaring tumanggap ng utos ang isang royal mula sa isang hybrid, ngunit binaliwala iyon ni Lay at muling tinanong si Anos. Tumanggi si Anos, sinabing nais muna niyang ipakita ni Lay ang kanyang determinasyon. Sa halip, hiniling niya kay Misa na sumali sa team ni Lay dahil gusto niyang makalaban sila sa susunod na group battle. Dumating ang araw ng laban. Sinabi ni Ano sa mga babae na sila na ang bahala sa kabilang team habang siya naman ang haharap kay Lay. Gumawa si Misha ng isang kastilyo at napansin ni Sasha na mas malakas na ang magic nito. Inakala niyang dahil iyon sa singsing, ngunit ipinaliwanag ni Anos na pareho silang lumakas dahil nagsanib sila sa kanilang mga sarili sa nakaraan. Nag-teleport si Anos papunta kay Lay at napagtantong hinihintay na siya nito. Biglang lumitaw ang isang higanteng golem at doon niya naunawaan na hinahati ni Lay ang kanyang kapangyarihan sa buong team. Para maging patas ang laban, nagpa siya si Anos na gumamit lamang ng isang patpat. Nahihirapan si Sasha laban sa golem kaya sinabi ni Anos na pagsamahin niya ang kanyang lakas kay Misha at gamitin ang Gia Grace. Nagreklamo si Lay dahil tila hindi seryoso si Anos sa kanilang laban. Nag-alinlangan si Sasha kung sapat ang kanilang lakas. Ngunit nagtitiwala si Misha kay Anos. Inihanda nila ang spell at lumitaw ang Gia Grace Cannon. Pinaputok ito ni Misha habang pinabilis naman ni Sasha ang galaw nito dahilan upang tuluyang pasabugin ang golem. Doon napagtanto ni Sasha na mas malakas na nga sila ngayon. Ngunit biglang inatake ni Misa si Sasha. Samantala, tila umaabot na sa limitasyon si Lay ngunit muli siyang tumayo at ipinagpatuloy ang laban. Humanga si Anos dahil mas gumagaling na siyang lumaban. Patuloy na nahihirapan si Sasha laban kay Misa kaya ginamit niya ang Phoenix Cloak. Gayunman, kampante si Misa na matatalo niya si Sasha gamit ang espada ni Lay. Muling umatake ang golem, ngunit dumating si Misha para tumulong. Nagpa siya ang magkapatid na pagsamahin ang kanilang kapangyarihan, ang apoy at yelo, upang lumikha ng mas mataas na antas ng spell. Tinangay ng atakeng iyon kapwa sina Misa at ang golem. Ipinagmamalaki nila ang kanilang nagawa, ngunit biglang yumanig ang lupa. Napagtanto nila na ang labanan ni Anos at Lay ang sumisira sa buong paligid. Ngunit para kay Anos, hindi iyon mahalaga dahil muling babangon at maghihilom ang kagubatan. Dahil sa natural mana, sinabi ni Lay na mas lalo pa siyang nai-excite at ayaw pa niyang tumigil. Nagpatuloy ang palitan nila ng mga suntok at atake habang binabanggit ni Anos na ito ang unang pagkakataon mula nang siya'y muling isinilang na nagkaroon siya ng tunay na kalaban. Nagpa siya si Lay na tapusin na ang laban. Lumundag siya sa itaas ni Anos upang ibigay ang huling atake, ngunit pinigilan ito ni Anos gamit lamang ang kanyang patpat na siyang naging hudyat ng pagtatapos ng laban. Sinabi ni Anos na humanga siya dahil nagawa ni Lay na makasabay sa kanya. Inamin ni Lay ang pagkatalo at sinabi na pakiramdam niya ay nagkita na sila noon. Naisip din ni Anos na pamilyar ang itsura niya. Ibinunyag ni Anos na siya ang Demon King of Tyranny at agad itong pinaniwalaan ni Lay. Inanyayahan ni Anos si Lay na sumali sa kanyang team. Pag-uwi ni Anos, masaya ang kanyang ina sa kanyang tagumpay. Si Misa naman ay nag-alinlangan, iniisip na hindi siya dapat naroon, ngunit sinabi ni Anos na tinanggap na niya ito bilang miyembro ng team. Sinabi niyang may potensyal siya at kahanga-hanga ang kanyang water magic na ikinatuwa ni Misa.
Pagkatapos ng hapunan, nakausap ng mga babae ang mga magulang ni Anos at doon nila nalaman na 1 buwan pa lamang ang edad niya. Nag-usap sina Lei at Misa at humingi ng paumanhin si Lei dahil hindi niya napanalunan ang laban. Sinabi ni Misa na ayos lang iyon at humanga siya dahil hindi siya hinusgahan ni Lei kahit isa siyang royal. Kinabukasan, inanunsyo ni Emilia na sina Lei at Anos ang napiling kumatawan sa klase sa Magic Sword Tournament. Kaya kailangan nilang kumuha ng kani-kanilang sandata bago ang event. Pagkatapos ng klase, excited si Lei sa posibleng rematch nila ni Anos, ngunit nakaramdam si Anos ng hinala. Para sa kanya, kainahinala na ang mismong royalty ang pumili sa kanya dahil malinaw na ayaw nilang manalo siya. Biglang dumating si Misa at sinabi na nais siyang makita ng elder na pabor sa mga hybrid. Pumunta si Anos sa tore at doon siya sinalubong ng elder na si Melhais. Labis itong naiyak nang makita siya. Sinasabing 2,000 taon siyang naghintay sa kanyang pagbabalik. Nagtaka si Anos kung naaalala pa siya nito, kaya ipinaliwanag ni Melhais na may nagbura ng bahagi ng kanyang mga alaala, ngunit naaalala pa rin siya ng kanyang source. Matapos magsakripisyo si Anos noon, nagising si Melhais sa Spirit Forest at inabot siya ng 100 taon bago niya natawid ang barrier patungo sa mundo ng mga demonyo. Ngunit nang makabalik siya, natuklasan niyang may isang tao na nagbago sa pangalan ng kanyang master at pinalitan ito ng Aos Dilhavia. Naisip ni Anos kung sino ang pumili sa kanya para lumahok sa torneo at naniwala si Melhais na ang maharlikang uri ang may gawa nito. Layunin daw nilang talunin si Anos upang patunayan na mas mababa ang mga hybrid. Pinayuhan siya ni Melhais na umatras na lang sa torneo dahil posibleng lumitaw si Aos Dilhavia kapag hindi niya pinatulan ang pain ng mga ito. Nangako si Anos na pag-iisipan niya ang payo. Pag-uwi niya, ibinunyag ni Misha na tinulungan niya ang ina ni Anos sa paghahanda ng hapunan. Masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain habang napag-uusapan ang nalalapit na torneo at doon naalala ni Anos na kailangan pa rin niya ng magic sword. Matapos kumain, inalok niya si Misha na makipag-date bilang pasasalamat at pinapili niya ito ng lugar na nais puntahan. Naglibot sila sa lungsod at napunta sa isang magic model shop. Napansin ni Anos ang mga modelong bahay at napagtanto niyang iyon ang hobby ni Misha. Sa isa pang silid, ginamit ni Misha ang kanyang mahika para gumawa ng modelong naglalarawan sa kanilang hapunan. Balak niyang ibigay iyon kay Sasha. Sinubukan din ni Anos at lumikha ng modelo ng buong kaharian. Namangha ang may-ari ng tindahan at inakala itong isang obra maestra, kaya inalok niyang bilhin ang buong shop kapalit nito. Tinanggihan ni Anos, sinabing wala siyang balak ibenta ang kanyang ginawa. Napansin ni Anos na patuloy na tinititigan ni Misha ang modelo, kaya ginawa niya itong isang singsing at ibinigay sa kanya, sinasabing palagi niya itong makikita. Nagpasalamat si Misha. Maya-maya, may nakita silang cat cafe at napagpasyahang pumasok. Doon, may lumitaw na kakaibang pusa na biglang nagsalita. Napagtanto ni Misha na ito si Ivis. Nagulat si Ivis kay Anos na ang unification group ni Misa ay kinokontrol ng isang tao, ngunit hindi alam ng grupo kung sino ito. Binanggit din niya na may isang misteryosong tao na nagtatrabaho sa isang ospital kahit hindi pa siya sigurado kung konektado ito sa grupo ni Misa. Inutusan ni Anos si Ivis na bantayan si Melhais sa Magic Sword Tournament. Pinuntahan nila ang ospital na binanggit ni Ivis at napansin ni Anos na wala naman itong kainahinala. Biglang lumitaw si Lei at tinanong siya ni Anos kung bakit naroon siya. Sinabi ni Lei na dinalaw niya ang kanyang ina. Inalok ni Anos na gamutin ito dahil kaya niyang pagalingin ang anumang sakit. Ngunit tila hindi iyon pinansin ni Lei at agad itong pumasok sa ospital. Napansin nilang kakaiba ang kanyang kilos. Dumating ang araw ng torneo at muling nagbabala si Ivis kay Anos na ang dalawang elder na nasa likod ng event ay may balak siyang iligaw sa isang bitag. Dahil dito, ikinonsidera ni Anos ang pag-atres, iniisip na baka sa ganitong paraan ay tuluyang lumitaw si Aos Dilhavia. Inanunsyo ng aulang opisyal na pagsisimula ng torneo. Lumabas na ang kalaban ni Anos, pero napansin ng lahat na wala pa rin siya sa arena. Kaya inakala ng karamihan na sumuko na siya. Ang hindi nila alam, naghihintay lang si Anos na lumitaw si Aos Dilhavia. Habang patuloy ang panlalait ng mga tao, biglang sumigaw ang kanyang ina, ipinagtatanggol siya at sinasabing balang araw ay magiging Demon King ang kanyang anak. Mula sa lagusan, lumitaw ang ama ni Anos at ibinunyag na siya ang gumawa ng magic sword para sa kanya. Sinabi niyang ang panalo ni Anos ay magiging patunay na kahit isang hybrid pwedeng maging Demon King. Tinanggap ni Anos ang espada at taos-pusong nagpasalamat. Napagtanto niyang wala na siyang dahilan para mag-atubili. Gusto niyang mapasaya ang kanyang mga magulang kaya nagpasya siyang lumaban at harapin kahit anong bitag ang naghihintay. Tumalon siya papasok ng arena at humingi ng paumanhin sa kanyang kalaban dahil sa paghihintay, sabay pangakong tatapusin ang laban sa loob lang ng 1 minuto.
Sumugod ang kalaban pero madali itong iniwasan ni Anos. Habang nagaganap ang laban, umaawit ang kanyang mga tagahanga ng kanta para sa kanya, dahilan para magalit ang kalaban at gamitin ang kanyang lihim na teknik na walang epekto kay Anos. Sa wakas, umatake si Anos, itinusok ang kanyang espada at lumikha ng malakas na hangin na tumama sa kalaban at tuluyang sumaire sa espada nito. Idineklara siyang panalo at sinabi niyang natapos nga niya ang laban sa eksaktong 1 minuto. Galit na galit si Emilia dahil natalo ni Anos ang kanyang kapatid. Sa waiting room, magkasamang nanood sina Anos at Misa habang nananalo si Lei sa sarili niyang duelo. Sumunod si Lei sa kanila at inanunsyo na kabilang na siya ngayon sa Royal Faction. Bigla niyang inatake si Anos, pero hinawakan lang ni Anos ang kanyang dibdib, palatandaang sinusubukan lang nila ang isa't isa. Pareho silang umaasang maghaharap sa finals. Napansin ni Anos ang isang magical collar kay Lei, isang kagamitan na kayang sirain ang kanyang source, kaya napagtanto niyang tila ginawang hostage si Lei. Natapos ang araw at binati ng lahat si Anos sa kanyang tagumpay. Inalok ng kanyang ina na siya muna ang mag-ingat ng espada, iniisip na pagod na siya at alam niyang kapag nawala ito, madi-disqualify siya sa torneo. Ibinigay ni Anos ang espada at nagulat ang kanyang ina sa bigat nito pero nangakong poprotektahan iyon kasama ng mga babae. Samantala, makikita ang ina ni Anos na pauwi kasama ang mga babae ngunit biglang hinarang sila ni Emilia. Ipinaliwanag niyang ang governing committee ang dapat mag-ingat ng espada ni Anos hanggang sa finals. Iniisip ng ina ni Anos na mas mabuting siya na mismo ang maghatid nito ngunit sinubukan ni Emilia na kunin iyon ng sapilitan. Tumanggi ang ina ni Anos, kaya ginamitan siya ni Emilia ng mahika at nasugatan. Nagpatuloy sa pag-atake si Emilia, kaya nagtayo ng barrier ang mga babae para protektahan ang ina ni Anos. Kahit ganoon, nagawa pa ring lampasan ni Emilia ang depensa at pabagsakin sila. Pinagsabihan siya ng ina ni Anos na inaatake niya ang sarili niyang mga estudyante, pero iginiit ni Emilia na walang karapatang pumasok sa kanyang klase ang mga hybrid. Sinabi rin niyang pinahiya ni Anos ang kanyang kapatid sa torneo, kaya gusto niyang maghiganti. Nagpalabas si Emilia ng napakalakas na energy beam. Ngunit bumangon ang mga babae at muling pinrotektahan ang ina ni Anos. Sinabihan nila itong tumakas, kaya nagsimula itong tumakbo palayo. Nababasag ni Emilia ang kanilang barrier, pero hindi pa rin sila umatras dahil alam nilang ipinaglalaban nila si Anos. Kaya binanatan niya sila ng malakas na mahika. Nang makita ng ina ni Anos ang nasunog na katawan ng mga babae, nawalan siya ng pag-asa. Hahatawin na sana siya ni Emilia para tapusin ang laban, ngunit biglang lumitaw si Anos at hineronggan ng atake para protektahan ang kanyang ina. Nagyabang si Emilia, pero agad siyang pinigilan ni Anos. Pinagaling niya ang kanyang ina at binuhay muli ang mga babae, pinasalamatan sila sa ginawa nila. Pagkatapos, hinarap niya si Emilia at sinabing hindi siya magpapakita ng awa. Dinala niya ito sa arena at sinaksak ng espada, ngunit sinabi niyang patatawarin niya ito kung kikilalanin siya bilang tunay na Demon King. Sinimulan niyang pahirapan si Emilia hanggang sa tawagin siya nitong Demon King, pero ramdam ni Anos na hindi ito taos puso. Kaya nagpasya siyang patayin siya. Gayunpaman, gumamit siya ng isang spell at binuhay muli si Emilia sa bagong katawan, ipinaliwanag na isa na siyang hybrid. Nawala ng kontrol si Emilia at sinubukang kitilin ang sarili niyang buhay, pero inihayag ni Anos na isinumpa niya ito para hindi niya magawa. Hinatulan niya si Emilia na mabuhay bilang isang hybrid magpakailanman, saka siya nag-teleport palayo. Samantala, abala si Misa sa spell nang biglang dumating si Ray at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Napagtanto niyang ibinabahagi ni Misa ang sariling source niya para iligtas ang kanyang ina, kaya ibinaba niya ang hawak na kutsilyo. Sinabi niya kay Misa na masyado na nitong nauubos ang sarili niyang source at sinubukan siyang pigilan, pero tumanggi si Misa na huminto. Dahil dito, pinatulog siya ni Ray at maingat na inihiga. Nang mapansing gising na ang kanyang ina, sinabi nito na huwag na siyang mag-alala. Ipinaliwanag niyang naging masaya ang buhay niya dahil kay Ray. Naalala niya ang araw na nakita niya ito sa lansangan at ikinatuwa niyang naging anak niya ito. Dumating si Anos at nadatnan si Misa na walang malay. Paglabas niya ng ospital, nakita niyang paalis na si Ray. Kinabukasan, inanunsyo ng Quago na magsisimula na ang finals. Sa wakas, naghanda na sina Ray at Anos para sa isang tunay na duelo. Ngunit bago magsimula ang laban, ipinatupad ang mga bagong patakaran. Isinuot kina Anos at Ray ang mga bracelet na sumisipsip ng espiritual na enerhiya. At ipinaliwanag ng Quago na matatalo ang sinumang masira ang suot nito. Nagsimula ang duelo at agad silang nagbanggaan. Pinuri ni Ray si Anos dahil lumalaban pa rin ito kahit suot ang bracelet at inamin niyang ang suot niya ay peke lamang dahil ayaw niyang manalo sa ganitong paraan. Kaya binasag niya ang kanyang pact at bumaon ng magical collar sa mismong source niya.
Ipinaliwanag niyang nilabag niya ang kontrata niya sa Maharlika, kaya tiyak na siyang mamamatay. Alam din niyang hindi na niya kayang pagalingin ang kanyang ina. Kaya nagpasya siyang ibuhos na lang ang lahat at lumaban kay Anos ng buong lakas. Handa na si Anos para sa tunay na duelo at sinabi kay Ray na mag-focus lang sa laban. Nagsimula silang magbakbakan at napansin ng lahat na sobrang bilis ng galaw nila, halos hindi na masundan ng mata. Nakaiwas si Ray sa mga atake ni Anos at nagawang tamaan ng braso nito bago muling umatras at magpakawala ng sunod-sunod na hampas. Pareho silang nagtamo ng mga sugat habang parang nagsasayaw sa gitna ng laban. Nang sugatan ni Anos si Ray, sinabi niyang tapos na ang laban. Sabay silang sumugod para sa huling atake at naputol ang isang braso ni Anos pero nagawa pa rin niyang saksakin si Ray. Nagpasalamat si Ray sa kanya para sa laban bago tuluyang bumagsak. Isang magic circle ang biglang nag-activate. At napunta si Anos sa ibang dimensyon. Doon niya sa wakas nakita ang taong nasa likod ng torneo. Ang ibon ay nag-transform at nagpakilalang si Melhais Boren. Ibinunyag nito na matagal na niyang hinihintay ang tamang sandali at masaya siyang sa wakas ay maaalis na niya si Anos. Binanggit niya na kalahati ng magical power ni Anos ay naubos dahil sa bracelet kaya inakala niyang madali na itong patayin. Sa huli, inamin ni Reves na mahina siya, sinabi niyang hinahangaan niya ang lakas ni Anos at nakiusap na tulungan siyang talunin ng Hero Academy. Pinagaling ni Anos ang kanyang mga sugat at ipinangako na siya na ang bahala sa lahat ng susunod na mangyayari. Tinipon niya ang kanyang grupo at hinamon ng mga hero sa ikalawang round. Tinanggap ito ng mga hero, iniisip na hindi pa rin natutuklasan ng mga demon ang kanilang ginamit na taktika. Ngunit biglang ginamit ni Anos ang Gia Grace sa lawa. Dahilan para tuluyang matuyo ang lahat ng tubig. Hindi makapaniwala si Diego sa nakita niya pero nagpasya pa rin ng mga hero na ipagpatuloy ang laban. Sinundan nila si Anos sa tuyong lawa at tiniyak ni Led kay Diego na mananalo pa rin sila dahil may tinatago pa silang lihim na sandata. Nagsimula ang duelo at muling pinakawalan ni Anos ang Gia Grace laban sa tatlong hero. Hindi sila natinag at agad na lumikha ng isang barrier na sumalo sa atake. Biglang may lumitaw na isang babae at winasak ang barrier. Napagtanto ni Anos na isa rin siyang reincarnation ni Canon at mas malakas pa kaysa sa iba. Ipinaliwanag niya na ang barrier na iyon ang nagpapalakas sa mga tao at nagpapahina sa mga demon, kaya kailangan muna itong alisin. Nagbigay ng mungkahi si Misha na lumikha ng isang kastilyo sa loob ng barrier upang mapawalang bisa ang epekto nito. Nagustuhan ni Anos ang ideya kaya dinala niya si Misha sa loob. Sinimulan niyang buuin ang kastilyo, ngunit biglang lumitaw ang mga hero kasama ang misteryosang babae. Tinanong ni Anos ang pangalan nito at ipinakilala siya ni Led bilang si Zeshia, ang tagapagdala ng ikaapat na source at ng light sword. Sabay-sabay nilang inatake si Anos, ngunit pinakawalan lamang niya ang kanyang enerhiya at agad silang natamba. Bumangon si Laios, galit na galit, ngunit hinarap siya ni Sasha at idineklara na siya na ang magiging kalaban niya. Samantala, ang hero na may sacred sword ay humarap kay Ray. Pinasabog ni Laios ang kanyang kapangyarihan si Sasha, ngunit patuloy siyang sumugod. Naiwasan niya ang atake ni Sasha, ngunit napansin niyang nawawala ang kanyang sacred amulet. Doon niya napagtantong ninakaw ito ni Sasha. Galit siyang sumugod, tinawag ang kanyang espada, at pinilit si Sasha na umatras habang binabawi niya ang amulet. Pagkatapos, sunod-sunod niyang inatake si Sasha, ngunit bigla niyang napansing hindi na siya makagalaw dahil nakulong siya sa isang magical barrier. Handa na sana niyang ibigay ang huling atake, ngunit bigla siyang nanghina at bumagsak sa lupa. Doon niya nalaman na nilagyan ni Sasha ng lason ang kanyang amulet. Ginamit ni Sasha ang kanyang mga mata upang wasakin ang barrier at sinabi niyang paparusahan niya siya dahil sa panggugulo kay Anos. Sinimulan niyang pahirapan si Laios gamit ang kanyang kapangyarihan. Samantala, nagpakilala ang ikatlong reincarnation ni Canon bilang si Hines at makikitang nakulong si Ray sa kanyang barrier. Tinawag ni Hines ang kanyang mga espada, ngunit biglang naputol ang kanyang braso. Nagulat siya kung paano siya inatake ni Ray mula sa loob ng barrier. Agad niyang ibinalik ang kanyang braso at idineklara na mas malakas pa rin siya. Humanga si Ray sa espada na ibinigay sa kanya ni Anos, ngunit pinili niyang kunin ang isa sa mga espada ni Hines. Itinarak niya ito sa lupa at isang malakas na shockwave ang sumabog, dahilan para mapalayo si Hines. Agad namang kinuha ni Ray ang isa pa nitong espada. Doon na nagpanik si Hines, nagtataka kung paano nagawang hawakan ni Ray ang isang sacred sword. Lumapit si Ray at tuluyan ng tinapos ang laban. Samantala, makikita si Anos na nakatayo sa ibabaw ng katawan ni Lei, ngunit sinabi niyang itigil na nito ang pagpapanggap na patay. Bumangon si Lei, napagtantong nakita ni Anos ang kanyang pakitang tao. Tinawag niya ang kanyang Guardian Sword of the Sea at naghanda para sa laban.
Biglang inatake si Anos ni Zeshia mula sa likuran, ngunit naharang niya ito. Sunod-sunod na mabilis na mga atake ang ginawa ni Zeshia, naghahanap ng butas sa depensa, ngunit hinagis siya ni Anos sa lupa. Sa sandaling iyon, umatake si Lei mula sa likuran, ngunit ibinato ni Anos si Zeshia patungo sa kanya. Nagpa siya si Lei na gamitin ang lihim na human spell. Tinaakpan ng liwanag ang buong paligid habang ipinaliwanag niyang ang puso at damdamin ng 10 milyong tao sa kabisera ay di nadaloy papunta sa kanila. Muling sumugod si Zeshia at agad na winasak ang barrier ni Anos, ngunit naiwasan niya ang atake. Sinamantala ni Lei ang pagkakataon at sumugod din. Hindi nila siya binigyan ng oras para makabawi at sabay-sabay nila siyang inatake. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nila mabasag ang kanyang barrier. Napagtanto ni Lei na mas malakas na ngayon si Anos. Inamin niyang ginaya niya ang ideya ni Lei at humingi rin ng kapangyarihan mula sa kanyang mga kasama. Muling umatake ang mga hero, ngunit ang mga taga-suporta ni Anos ay nagsimulang umawit para sa kanya, pinapalakas pa lalo ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, pinatalsik niya ang lahat. Nagpakawala si Lei ng isang energy blast, ngunit madaling tinabyunan ito ni Anos at itinapon silang lahat sa pader. Hindi makapaniwala si Lei na ang lakas ng 10 milyong tao ay natatalo ng kapangyarihan ng 8 lamang. Ipinaliwanag ni Anos na hindi bilang ang mahalaga, kundi ang lalim at bigat ng damdamin. Sinabi niyang ang kapangyarihan nila ay hindi man lang maihahambing sa lakas na taglay ni Canon 2,000 taon na ang nakalipas. Biglang may narinig silang isang misteryosong boses at napagtanto nilang isa pala itong brainwashing spell. Sinabi ni Misha kay Anos na iyon ay boses ng dalisay na poot. Dahil dito, lalo pang naging determinado ang mga hero na lipulin siya. Inutusan ni Anos si Misha na umatras dahil tuluyan nang nawalan ng katinoan si Lei. Lumipad si Zeshia patungo kay Anos at inactivate ang isang kamikaze spell na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Ngunit lumitaw pa rin si Anos mula sa usok, bahagyang sugatan. Hindi ito makapaniwala ni Lei. Muling umatake si Zeshia at gumamit ng panibagong spell, ngunit isa lamang pala itong panlilinlang. Hinawakan ni Anos ang kanyang source at napagtantong nakulong siya sa isang infinite loop. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Eleanor. Tinawag siya nito at sinabing magkita sila sa loob ng sanctuary dahil siya lamang ang may kakayahang pigilan si Zeshia. Kaya nagpa siya si Anos na ilihis ang atensyon ng kalaban at inutusan si Misha na hanapin si Eleanor. Tumungo si Misha sa templo, ngunit bigla siyang tinamaan ng isang spell. Doon niya napagtantong si Diego mismo ang umaatake sa kanya. Tinawag ni Diego ang kanyang espada habang sinusumpa ang mga demon at nagbukas siya ng isang misteryosong pinto na sumire sa depensa ni Misha. Paulit-ulit niya itong sinaksak at inamin na mula pa sa simula ay bitag na ang exchange class. Handa na niyang sirain ang source ni Misha, ngunit biglang dumating si Anos at iniligtas siya. Pinagaling ni Anos si Misha at hinarap si Diego. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang mga mata upang pahirapan si Diego hanggang tuluyan itong maglaho. Gayunpaman, muling nabuhay si Diego at napagtanto ni Anos na siya ang may kagagawan sa pagkontrol sa lahat. Tinanong niya kung bakit niya pinlano ang lahat ng ito, ngunit tinawag lamang siya ni Diego na isang maruming demon. Dahil dito, ginamit ni Anos ang isang transformation spell at ibinunyag ang tunay na anyo ni Diego na naging isang halimaw. Kinontrol ni Diego ang kanyang mga estudyante at inutusan silang salakayin agad ang mga demon, idinedeklara na pararangalan niya ang hero na si Canon. Ngunit bigong gumana ang kanyang spell. Nagtaka siya kung ano ang nangyari at ipinaliwanag ni Anos na pinahinto niya ang oras bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos nito, inalis ni Anos ang source ni Diego mula sa kanyang katawan. Naalala niya na ang Hero Academy ay hindi kailanman naging katulad ng mga ideal ni Canon, lalo na sa lahat ng labanang kanilang hinarap noon. Nakiusap si Diego na patayin siya, kaya dinurog ni Anos ang kanyang source at tuluyang binura ang kanyang pag-iral. Binuhat ni Anos si Misha at dinala siya sa sanctuary, kung saan natagpuan niya si Eleanor. Tinanong niya kung sino talaga siya at isiniwalat ni Eleanor na siya mismo ay purong mahika. Nilikha raw siya gamit ang isang ipinagbabawal na spell na ginagawang mahika ang mga tao. Doon napagtanto ni Anos na siya ang may gawa ng barrier at siyang nagpapagaling sa mga hero matapos silang matalo. Ginagamit niya rin ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng mga clone ni Zeshia, kaya ito paulit-ulit na bumabalik. Binabasag ni Anos ang salamin gamit ang kanyang demonic eyes upang palayain si Eleanor. At binigyan niya ito ng uniforme. Inalis ni Eleanor ang kanyang barrier at ibinunyag ang buong katotohanan, lahat ng ito ay plano ng commander na si Jerga, na may matinding puot sa mga demon. Natatakot siyang tuluyang makalimutan ng mga tao ang kanilang galit sa mga demon, kaya niya itinatag ang Hero Academy upang panatilihing buhay ang puot na iyon. Inamin ni Eleanor na matagal na niyang hinihintay na makilala si Anos.
Hiniling niyang sirain siya dahil gusto niyang wakasan ang kabaliwan ni Jerga. Biglang sumingit ang isang kuko ni Diego at ipinaliwanag ni Eleanor na hanggat hindi siya nasa Syra, patuloy na babalik si Diego at ang mga hero. Handa na sanang lumaban si Anos, ngunit sa sandaling iyon ay biglang sinalakay ang silid ng tatlong Demon Emperor, dala ang Sacred Sword ni Canon, kasama si Avos de Havia. Bumunot si Avos ng espada at sinubukang pigilan ni Diego ang mga ito gamit ang isang energy blast. Ngunit lumikha si Avos ng isang itim na butas na sumipsip sa lahat ng enerhiya at nilamon ng mga tao. Nakatayo pa rin si Anos sa harap nila nang ideklara ni Avos na siya ang tunay na Demon King of Tyranny. Sinugod siya ni Anos, ngunit madaling hinati ni Avos ang kanyang atake at biglang nag-teleport palayo. Pagkatapos nito, nakita si Diego na kinakausap ang buong lungsod, inanunsyo niya na ang Demon King of Tyranny ay muling nagising at nagdeklara ng digmaan, gaya ng nasa mga alamat. Kasabay nito, lumitaw ang mga sinaunang Demon Emperor sa Demon Realm at idineklara nilang nagbalik na ang Demon King. Lumitaw si Avaliers, sinabing kailangan nilang lipulin ang mga tao, at nagdiwang ang lahat sa pagbabalik ng Demon King. Sa tore, nakipagkita si Anos sa mga Demon Emperor na tapat sa kanya. Binalaan nila siya na ang mga hukbo ng demon ay nagsisimula ng magmarcha patungo sa mga hangganan. Nangako ang mga elder na susunod sa kanya at dumating ang kanyang mga kaibigan, sinasabing lalaban sila para sa kanya. Dahil handa na ang lahat, sinabi ni Anos na aalis sila sa bukang liwayway. Nakausap ni Misa si Ray, nag-aalala na baka may hindi na makabalik sa kanila. Kinuha ni Ray ang kalahati ng kanyang kwintas at ipinangakong babalik siya para kay Misa. Kinabukasan, inatasan ni Anos ang kanyang grupo para sa digmaan habang tinipon naman ni Diego ang kanyang hukbo at nagsimulang magmarcha ang Shadow Knights. Ngunit hamarang sa kanila sina Sasha at Misha, handang pigilan ang kanilang paglusob habang madaling tinalo ni Ray ang mga kalaban sa kagubatan. Samantala, nasa loob si Avos ng isang kastilyo. Inutusan ni Anos ang mga elder na harapin ang iba pang emperor habang siya naman ang haharap kay Avos at nag-teleport siya patungo sa kastilyo. Bigla siyang tinawag ni Misa sa pamamagitan ng telepathy at ibinunyag na nawawala si Ray habang ipinaalam din ni Melhais na ang tatlong elder ay nabihag na. Hinati niya ang kanyang source sa dalawang spell, ang una ay ang spell na nagpapahintulot sa pagbabahagi ng kapangyarihan at ang ikalawa ay si Eleanor mismo. Napagtanto ni Anos na wala si Avos de Havia sa kastilyo at nakita siyang naglalakad patungo sa hangganan. Biglang nabuo ang isang barrier sa paligid niya at muling nagpakita si Anos sa kanyang harapan. Ipinatawag ni Avos ang Sacred Sword ni Canon. At sabay silang sumugod sa isa't isa na nagdulot ng napakalakas na pagsabog sa banggaan. Napagtanto ni Anos na si Avos ay si Canon mismo dahil siya lamang ang kayang gumamit ng banal na espada. Ngunit napansin niya ang kwintas nito at inalis ni Avos ang kanyang maskara, ibinunyag na siya pala ay si Ray. Nagtaka si Ray kung paano nalaman ni Anos ang kanyang sikreto, kaya ipinaliwanag ni Anos na narinig niya itong banggitin na ang shell necklace na binili niya ay natatangi, bagay na hindi dapat alam ng isang tao kung wala siyang alaala sa kaugalian ng mga tao. Doon niya napatunayang naaalala pa rin ni Ray ang kanyang nakaraan. Isiniwalat na ginamit ni Canon ang kanyang 7 source upang kontrolin ang mga sinaunang Demon Emperor. At tanging si Melhais lamang ang hindi niya nakontrol dahil kailangan niyang magtira ng kahit isang source. Ikinwento ni Ray ang lahat ng nangyari 2,000 taon na ang nakalipas. Sinabi niyang mahina ang mga tao at alam niyang sila mismo ang nagtaksil at nagplano ng pagkamatay ng Demon King matapos ang muling pagsilang nito. Dahil walang saysay para sa kanya ang kanilang mga ginawa, nagpasya siyang baguhin ang kapalaran gamit ang kapangyarihan ng kanyang Sacred Sword. Alam niyang hindi titigil ang mga tao hanggat hindi natutupad ang paghihiganti ni Jerga. Kaya balang araw ay mapipilitan si Anos na lipulin sila upang makamit ang kapayapaan. Binanggit ni Anos ang shell necklace, sinabing may taong naghihintay kay Ray at tinanong kung handa na ba siyang talikuran ito. Ngunit determinado si Ray na tuparin ang kanyang plano at protektahan ang mga realm. Muli siyang sumugod kay Anos, ngunit lumipad ito at nagpakawala ng mga fireball. Pinutol ni Ray ang mga iyon at sinubukang lumapit, ngunit tinamaan siya at bumagsak dahilan upang masira ang isa sa kanyang mga source. Muli siyang lumipad patungo kay Anos ngunit nasaksak siya at nawala ang isa pang source. Pinilit pa rin niyang umatras si Anos, ngunit ipinatawag nito ang isang itim na dagat na lumamon kay Ray na sumire pa ng isa niyang source. Kahit ganoon, nagpatuloy siya sa laban at nagawang tamaan si Anos. Gumamit si Anos ng Gia Grace upang sunugin si Ray, sinira ang ika-4 at ika-5 source. Naputol ni Ray ang mahika, ngunit tinusok ni Anos ang kanyang katawan at winasak ang ika-6 na source dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Ipinaliwanag ni Anos na matatalo na siya, ngunit tumayo muli si Ray, sinabing kailangan lang niyang manalo ng isang beses.
Ipinatawag niya ang isa pang Sacred Sword at muling sumugod, nagpakawala ng sunod-sunod na atake habang sinasabing kailangan niyang makamit ang kapayapaan. Nagpalabas si Anos ng napakalakas na Geo-Grace, ngunit hindi tumigil si Rey at hiniwa ang mahika hanggang sa tuluyan niyang masaksak ang puso ni Anos. Nawasak ang source nito, ngunit ngumiti si Anos kay Rey at ibinaba ang barrier, suot ang maskara ni Avos de Havia. Nang makita ng lahat ang laban, napagtanto nilang ang hero ay muling nagkatawang tao at napatay ang Demon King of Tyranny. Sinabihan ni Anos si Rey na magmukhang bayani dahil iyon na raw ay sapat upang maglaho ang puot. Inutusan niya ang kanyang hukbo na umatras at huwag maghayganti hanggang sa siya ay muling magkatawang tao. Nagpasalamat si Rey sa kanya at itinaas ang kanyang espada habang nakikitang bumabagsak si Anos patungo sa lupa. Ipinahayag niya ang kanyang tagumpay at idineklarang tapos na ang digmaan, kaya inutusan ng Demon Commander ang kanyang hukbo na umatras. Ngunit hindi matanggap ni Diego na doon na lang magtatapos ang lahat, kaya iniutos niya sa kanyang hukbo na lipulin ang lahat ng mga demon. Ipinatawag niya ang isang hukbo ng mga Zas, ngunit biglang nagpakita si Eleanor sa harapan nila at nakiusap na itigil na ang digmaan. Gayunman, kontrolado siya ng kalooban ni Jerga, at ipinaliwanag niyang kailangang lipulin ng mga tao ang lahat ng demon upang makamit ang tunay na kapayapaan. Ayaw niyang hayaang matapos ng ganoon ang galit na tumagal ng 2,000 taon, kaya ginamit niya ang mahikang nilikha ni Jerga upang hipnotisahin ang hukbo at ipagpatuloy ang digmaan. Nagpakita si Jerga sa kanilang harapan, at sinubukan ni Rey na wasakin siya, ngunit walang epekto ang Sacred Sword laban sa kanya. Dumating sina Sasha at Misha upang pigilan siya. At ginamit ni Ivis ang kanyang fusion spell. Magkahawak kamay ang dalawa habang pinagsama ng mahika ang kanilang dalawang source sa iisang katawan. Sinubukan silang pigilan ni Jerga, ngunit patuloy silang lumapit kaya inutusan niya ang mga Zas na mag-self-destruct. Pinabagsak ni Rey ang ilan sa kanila habang lumikha si Misa ng isang bubble, ngunit winasak ni Jerga ang kanyang mahika upang pigilan ng iba pang mga clone.